Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1331. Dahil sa magandang simula ni Lee Bindian at Zhu Zaiyu, lahat ng nasa Spacetime Entertainment, kasama si Zheng Shuai, ay sabik na gumawa ng magandang trabaho. Sa mga script at kanta na ibinigay ni Huang Feng, mababawasan ng malaki ang trabaho ni Zheng Shuai. Talagang alam niya kung gaano kamangha-mangha ang mga bagay ni Huang Feng. Gamit ang mga kanta at script na ito, maaari nilang ipatupad ang kampanyang paggawa ng bituin. Pagkatapos ng trabaho, pinalayas ni Huang Feng sina Lee Bindian at Zhu Zaiyu. Siyempre, sina Lee Bindian at Zhu Zaiyu ay nakabalat kayo. Kamakailan lang, masyado silang nabigyan ng atensyon ng dalawa. Fan man o ordinaryong tao, lahat sila gustong makakita ng balita sa kanilang dalawa. Kaya naman, sinusubukan ng media at mga reporter na maghanap ng balita sa kanilang dalawa. Gayunpaman, dahil sa mga naunang tagubilin ni Huang Feng, Lee Bindian man o Zhu Zaiyu, hindi sila tatanggap ng mga panayam mula sa mga mamamahayag sa panahong ito. Tanging ang mga taga-News for All lang ang kwalipikadong makapanayam sa kanilang dalawa. Dahil dito, habang patuloy na tumataas ang katanyagan ni Lee Bindian at Zhu Zaiyu, patuloy ding tumaas ang kasikatan ng News for All. Ngayon, mga tagaloob man sa industriya o ordinaryong tagahanga, alam ng lahat na ang News of the Nation ay tila may napakagandang relasyon sa Spacetime Entertainment. Maaari silang palaging makakuha ng balita mula sa Spacetime Entertainment na hindi makuha ng iba. Dahil dito, patuloy na tumaas ang katayuan at awtoridad ng News of the Nation. Mabilis ding tumaas ang trapiko sa website. Ngayon, hindi marami sa industriya ang nang-ahas na tingnan ang balita ng bansa. Nang bumalik sina Huang Feng, Zhu Zaiyu, at Lee Bindian sa villa, si Suyamo at ang iba pang mga babae ay hindi pa bumabalik. Si Huang Feng ay personal na pumunta sa kusina upang magluto para sa mga babae. Naisip din ito ni Huang Feng. Pagkaraan ng ilang sandali, ilalabas niya ang Immortal Book. Anyway, alam ng lahat ang sikreto niya. Sa hinaharap, ang sinumang may oras o interesado sa pagluluto ay maaaring gumamit ng Immortal Book. Dati, inilabas na ni Huang Feng ang Golden Silk Soft Armor para magamit ni Bai Xiaoro. Nangangahulugan ito na ang mga bagay na nakuha sa pamamagitan ng storage box ay maaaring gamitin ng iba. Sa kasong ito, nakahinga si Huang Feng. Kung tutuusin, marami pa siyang nakuha sa storage box. Marami sa kanila ay mga bagay na hindi niya magagamit. Sila ay ganap na para sa mga kababaihan. Sayang ang ilagay ang mga ito sa kanyang storage ring. Tama lang na ibigay sila sa ibang babae. Habang si Huang Feng ay naghahanda ng hapunan, lumabas ang ulat ng pagsusuri ng ama ni Zhu Lingyun. Matapos makita ang ulat, biglang natigilan ang attending doctor. Imposible ito. Paano ito mangyayari? Laking gulat ng dumadating na doktor. Nakatayo siya doon na may hawak na ulat sa kanyang kamay at bamulong sa sarili. Doktor, ano pong problema? Bumubuti ba siya o lumala? Nag-aalalang tanong ng ina ni Zhu Lingyun. Nang makita ang reaksyon ng doktor, alam nilang nagbago na ang kalagayan ng ama ni Zhu Lingyun. Kung ito ay mas mabuti o mas masahol pa, hindi nila alam. Iyon ang dahilan kung bakit sila nabalisa. Yes, doctor, please tell us. We are prepared, sabi ni Zhu Lingyun. Bagamat umaasa siyang mapapagaling ni Huang Feng ang sakit ng kanyang ama, alam niya ang kaunti tungkol kay Huang Feng. Alam din niya na si Huang Feng ay hindi kailanman nag-aral ng medisina ng propesyonal. Nakakagamot daw siya ng mga sakit pero tinatayang self-taught siya. Sa makatuwid, si Zhu Lingyun ay hindi nang ahas na magkaroon ng labis na pag-asa sa kanyang puso. Kung gayon, ang pagkabigo ay mas malaki. Hindi ka panipaniwala, talagang hindi ka panipaniwala. Ang pagkalat ng mga selula ng kanser ay tumigil talaga. Ang mga mata ng doktor ay nakatitig pa rin sa ulat na nasa kanyang kamay at sinabing, at, ang mas hindi ka panipaniwala ay ang mga selula ng kanser ng pasyente ay talagang namatay ng husto. So, gumagaling na ang sakit ng tatay ko. Nagulat na sabi ni Zhu Lingyun. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng talaga ang gumawa nito. Hindi pa man siya tuluyang nakaka-recover, ngayon ay tila gumagaling na talaga siya. Dahil dito,
nakita niya ang pag-asa ng kumpletong lunas. Oo, gumagaling na, and it's very obvious. It's really incredible, the head doctor said. Ilang salita ang sinabi niya dahil nabigla talaga siya. Isang cancer patient na hinatulan ng kamatayan ng ospital ang ngayon ay nailigtas ng isang binata na may kaunting pilak na karayom. Hindi lamang huminto sa pagkalat ang mga selula ng kanser, ngunit mayroon ding malinaw na tanda ng pagpapabuti. Bilang isang propesyonal, paanong hindi siya magugulat? Dapat malaman na siya ang may pananagutan sa sakit ng ama ni Zhu Lingyun mula sa simula hanggang sa huli. Mas alam niya ang partikular na sitwasyon ng katawan ng ama ni Zhu Lingyun kaysa sa iba. Kaya naman, hanggat may kaunting pagbabago sa kanyang katawan, malalaman niya, not to mention that the change was so obvious now. Talaga bang gumanda? Ang galing, may pag-asa. Nakakamangha talaga si Xiaofeng. Kung alam ko lang sana, hinayaan ko siyang gamutin ako ng mas maaga, sabi rin ng ina ni Zhu Lingyun, ngunit may luha na sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang mga salita ng ina ni Zhu Lingyun ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan sa doktor sa tabi niya. Kung tutuusin, hindi nila mapagaling ang sakit ng ama ni Zhu Lingyun, ngunit ngayon ay iniligtas ito ng isang hindi kaugnay na tao. Isa pa, hindi siya naniwala sa kabilang partido noon at pinigilan ang kabilang partido na lalong nagpahiya sa kanya. Pagkatapos nito, hiniling ng punong doktor sa nurse na bigyang pansin ang mga pagbabago sa katawan ng ama ni Zhu Lingyun at umalis. Gusto niyang bumalik at pag-aralan itong mabuti. Napakamahiwa ba ng acupuncture? Kung gayon bakit walang ganoong kakayahan ang mga doktor sa ospital na nakakaalam ng acupuncture? Siya nga pala, kailangan kong kausapin si Direk Wang tungkol sa bagay na ito. Sa tingin ko ay dapat na interesado siya sa bagay na ito. Matapos umalis ang punong doktor sa ward ng ama ni Zhu Lingyun, naisip niya si Director Wang na pumunta sa ospital upang magsaliksik noon. Noong panahong iyon, nakita na rin ni Direk Wang ang pasyenteng ito. Ngayong nagkaroon ng malaking pagbabago sa kalagayan ng pasyente, tiyak na interesado siya sa bagay na ito. Sa pag-iisip nito, mabilis na tinawag ng punong doktor si Direk Wang at ipinaliwanag ang buong kwento. Ano, sabi mo pagkatapos lumala ang kondisyon ng pasyente, pinagaling talaga siya ng binata last time sa acupuncture. Labis na nabigla si Direk Wang matapos marinig ang mga salita ng punong doktor. Alam ni Director Wang ang kalagayan ng pasyente. Kahit na hindi lumala ang kanyang kalagayan, maaari lamang siyang mabuhay ng halos 1 taon. Ngayong lumala ang kanyang kalagayan, mas delikado ang sitwasyon. Gayunpaman, sa ganoong sitwasyon, ang pasyente ay talagang pinagaling ng binata sa pamamagitan ng acupuncture. Tiyak na alam ni Direk Wang ang tungkol sa acupuncture, ngunit hindi niya inaasahan na napakaganda ng acupuncture ni Huang Feng. Sa pag-iisip nito, muling lumitaw sa kanyang isipan ang kalmadong hitsura ni Direk Wang. Noong mga panahong iyon ay hindi niya ito nararamdaman. Ngunit ngayong naisip niya ito, talagang kumpiyansa ang pagganap ng binata. Wala sa kanya ang hindi mapakali na pakiramdam na mayroon ang mga ordinaryong kabataan. Kabanata 1332, hindi siya gumaling. Halatang kontrolado ang kondisyon niya, at may nakikitang improvement, sabi ng doktor. Sinabi din ng binata na kailangan niyang ipagpatuloy ang acupuncture ng ilang beses upang tuluyang gumaling ang sakit. Tuwang-tuwa ang doktor sa reaksyon ni Chief Wang. Parang hindi lang siya ang nabigla. Hindi naman ganoon kalala ang performance niya. Para sa isang taong tulad ni Chief Wang na mabigla pagkatapos marinig ang tungkol sa bagay na ito, ang kanyang pagganap ay itinuring na mabuti. Bumabuti na ba talaga siya? Bagamat hindi ito kumpletong lunas, himala pa rin na makontrol at mapapabuti pa ang kalagayan ng ama ni Zhu Lingyun. Sa makatuwid, hindi pa rin ito pinaniwalaan ni Direk Wang. Kung ito ay isa pang pasyente o ibang sakit, maaari pa rin niyang paniwalaan ito. Ngunit alam na alam niya ang sakit ng ama ni Zhu Lingyun, kaya hindi siya naniniwala na ito ay talagang mapapagaling. Totoo, bungunot lang ng karayom ang binata. Kinuha ko ang pasyente para magpa-check up, at kalalabas lang ng report, the attending doctor said. Dahil sinabi iyon ng doktor, tiyak na totoo ito. Biglang tumaas ang interes ni Direk Wang kay Huang Feng. Labis na nag-aalala si Direk Wang tungkol sa medikal na paggamot at mga kaugnay na bagay sa bansa. Ngayon na mayroong tulad ng isang master ng acupuncture, syempre, siya ay magiging interesado sa kanya.
Bukod dito, naisip din ni Direk Wang na ang isang malaking boss sa kabisera ay hindi nasa mabuting kalusugan kamakailan. Bagamat hindi ito kasing lubha ng sakit ng ama ni Zhu Lingyon, ang mga ordinaryong doktor ay walang magawa. Mapapagaling ni Huang Feng ang sakit ng ama ni Zhu Lingyon. Baka mapagaling niya ang sakit ng big boss na ito. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Direk Wang sa dumadating na doktor, sinabi ba niya kung kailan gagawin ang susunod na acupuncture? Bukas, sabi ng dumadating na doktor. Kailangan daw gawin ng ilang beses para tuluyang gumaling. Bukas na ang susunod na acupuncture. Well, pupunta ako doon ngayon, sabi ni Direk Wang. Ngayon na, natigilan ang attending doctor. Orihinal na sinabi niya kay Chief Wang ang tungkol dito dahil naisip niya na maaaring interesado si Chief Wang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong reaksyon si Chief Wang. Talagang naging interesado siya. Napakagabi na. Nang lumipad si Chief Wang mula sa kabisera, dapat ay madaling araw na. Talagang nagmamadaling lumapit si Chief Wang. Oo, ngayon, gusto kong makita kung paano niya ito treatuhin, sabi ni Direk Wang. Siyempre, hindi niya masasabing sobrang balisa siya dahil sa sakit ng isang big boss sa kabisera. Ang ganitong bagay ay confidential sa publiko. Kung hindi, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Kung tutuusin, hindi ordinaryo ang pagkakakilanlan ng big boss. Alam lang ng attending doctor na gagawin ni Huang Feng ang acupuncture bukas, ngunit hindi niya alam kung umaga o gabi. Sa makatuwid, ngayon lang makakapunta si Director Wang doon. Gusto niyang makita kung may kakayahan si Huang Feng na gamutin ng personal ang sakit ng malaking boss na iyon. Kung tutuusin, hindi lahat ay kwalipikadong gamutin ang sakit ng big boss na iyon. Sige, hihintayin kita. Bagamat hindi niya naiintindihan kung bakit nagmamadali si Director Wang, ang pagkakakilanlan ni Director Wang ay halatang hindi niya maitatanong. Matapos ibaba ni Director Wang ang attending doctor ng ama ni Zhu Lingyon, nag-book siya ng pinakamabilis na flight papuntang Qing Province. Hindi siya makapaghintay na makita kung paano ito tinatrato ni Huang Feng. Sa oras na ito, hindi alam ni Huang Feng na si Director Wang, na dati niyang nakilala, ay lumipad mula sa kabisera patungo sa lalawigan ng Qing magdamag para lang makita kung paano niya ginagamot ang kanyang sakit. Gayunpaman, kahit na alam ni Huang Feng, hindi niya ito seseryosohin. Ang pagkakakilanlan ni Direk Wang ay talagang napakaranggal sa mata ng maraming tao, ngunit sa mga mata ni Huang Feng, ito ay wala. Sa ibang mga lugar, nakita niya ang maraming pinuno ng bansa at pinatay pa ang marami sa kanila. Bakit siya mag-aalaga sa isang direktor lamang na Wang? Ang talagang inaalala ni Huang Feng ay ang iilan sa kanila. Kaya naman, pagbalik niya sa villa ay abala na siya sa paghahanda ng pagkain para sa kanila. Anong mabango? Matapos bumalik sina Suyamo at Xi Mengjiao, si Xi Mengjiao ay napalibutan ng malakas na halimuyak at nagtanong ng walang malay. Bagamat ang iilang alipin na ipinagpalat ni Huang Feng ay napakahusay ding magluto, napakahirap pa ring gawin ang amoy na ito. Bumalik na ba si Huang Feng? Tanong ni Suyamo kina Li Bindian at Zhu Zaiyu sa sala. Sa sandaling maamoy niya ang pamilyar na amoy na ito, naisip ni Suyamo si Huang Feng dahil si Huang Feng lang ang nakakagawa ng ganitong amoy. Bukod dito, tinulungan ni Suyamo si Zhu Lingyon na makipag-ugnayan kay Huang Feng noon. Alam din niya na malapit nang bumalik si Huang Feng para gamutin ang ama ni Zhu Lingyon. Sa makatuwid, ang unang naisip ni Suyamo ay dapat na bumalik si Huang Feng. Bumalik siya kaninang hapon. Sumagot si Li Bindian, nasa kusina siya ngayon. Hindi man lang sinabi sa amin ng lalaking ito noong bumalik siya. Nagreklamo si Xi Mengjiao, ngunit puno ng saya ang kanyang mukha. Si Suyamo ay ganoon din. Tuwang-tuwa pa rin sila sa pagbabalik ni Huang Feng. Hindi nagtagal, bumalik si Tang Mazo, at ganoon din si Tan Ying. Sa panahong ito, si Tan Ying ay madalas na dumarating. Nais din niyang makipag-ugnayan kay Suyamo at sa iba pa. Matapos malaman na nakabalik na si Huang Feng, tuwang-tuwa din sina Tang Mazo at Tan Ying. Bumalik na ang lahat. Sa tamang panahon, handa na ang mga ulam. Maghugas ng kamay at humanda sa pagkain. Hindi nagtagal, lumabas din si Huang Feng sa kusina. Nang makitang nakabalik na ang lahat, sinabi niya sa lahat. Huang Feng, bakit hindi mo sinabi sa amin ng maaga na babalik ka? Tanong ni Tang Mazo. Nagpa siya akong bumalik sa huling minuto. May ilang bagay na dapat harapin,
Alam niya mo, sabi ni Huang Feng. May malubhang sakit kasi ang lolo ni Mengzhou. Alam ni Sister Lingyo na kayang gamutin ni Huang Feng ang sakit, kaya gusto niyang hilingin kay Huang Feng na subukan ito. Paliwanag ni Suyamo. Ganun ba? Kumusta ang kalagayan ng lolo ng batang babae? Tanong ni Li Bingyan. Gustong-gusto ng mga babae si Zhu Mengzhou, kaya natural, ayaw nilang maranasan niya ang sakit na mawala ng miyembro ng pamilya. Dapat mas mabuti na ang kalagayan niya. Wala na dapat problema pagkatapos ng ilang pagpapagamot, sabi ni Huang Feng. Bagamat hindi niya nakita ang ulat ng pagsusuri, si Huang Feng ay tiwala pa rin sa enerhiya sa kanyang katawan at sa acupuncture technique. Mabuti naman, nakahinga rin ng maluwag ang lahat. Habang kumakain, maikling ipinaliwanag ni Huang Feng ang misyon sa pagkakataong ito. Alam niya na dahil sila ni Bai Xiaoro ay direktang kasangkot, ang iilan sa kanila ay labis na nag-aalala tungkol sa misyong ito. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi masyadong nagsalita, natatakot na sila ay mag-isip ng labis. Kabanata 1333. Bagamat hindi ito ipinaliwanag ni Huang Feng ng detalyado, medyo natakot pa rin sila nang marinig nila ito. Ito ay isang mundo na hindi nila kailanman nakilala. Sa kanilang mundo, ang mundo ay mapayapa, at walang kakilakilabot na digmaan. Gayunpaman, sa panunood lamang ng TV at pakikinig kay Huang Feng, maiisip na nila kung gaano kadelikado ang sitwasyon noong panahong iyon. Gayunpaman, kahit na labis silang nag-aalala kay Huang Feng at Bai Xiaoro, alam din nila na ito ang kanilang trabaho, kaya wala silang masabi. Maaari lamang nilang ilagay ang kanilang mga alalahanin sa kanilang mga puso. Bukod dito, hindi maliit ang mga kakayahan ni Huang Feng at Bai Xiaoro. Naniniwala sila na kaya rin nilang ibalik ang sitwasyon. By the way, yung cultivation method na ipinagpalit ko sa iyo last time, kumusta ang cultivation mo? Naalala ni Huang Feng na tinulungan niya silang makipagpalitan ng angkop na paraan ng paglilinang para sa kanila noong huling pagkakataon. Matagal na, at hindi niya alam kung paano ang takbo ng kanilang paglilinang. Kami ay naglilinang sa lahat ng oras. Sinabi ni Suyamo, lahat tayo ay nilinang ang panloob na enerhiya na iyong nabanggit. Gayunpaman, si Meng Zhao dapat ang may pinakamabilis na bilis ng paglilinang sa atin. Siya rin ang may pinakamaraming panloob na enerhiya sa kanyang katawan. Inilagay ni Huang Feng ang kanyang kamay sa kamay ni si Meng Zhao at naramdaman ito saglit. Tama, nakaramdam siya ng kaunting lakas sa loob ng katawan nito. Bagaman ang halaga ay hindi gaanong, kumpara sa oras na kinuha upang linangin, ito ay talagang maituturing na medyo mabilis. Hindi ko akalain na mayroon kang ganoong talento sa paglilinang. Medyo nagulat na sabi ni Huang Feng. Tama, sino ako sa tingin mo? May pagmamalaki na sabi ni si Meng Zhao. Huang Feng, sinabi mo na ang paglilinang na ito ay mabuti para sa ating balat, at ito ay totoo. Sa panahong ito, nararamdaman ko na ang aking balat ay lalong gumanda. Ito ay naging mas maputi at mas malambot. Ako rin, I have been using less cosmetics recently. That kung fu is really magical. Sinabi rin ni si Meng Zhao. Para sa kanila, ang pinakamalaking layunin ng paglilinang ay hindi upang pahusayin ang kanilang sariling lakas. Ayaw nilang lumaban at pumatay. Bukod dito, may mga alipin na ipinagpalit ni Huang Feng sa paligid, kaya hindi sila masyadong nag-aalala tungkol sa kanilang sariling kaligtasan. Para sa mga taong ito, ang dahilan kung bakit sila nag-practice ng martial arts ay tulad ng sinabi ni Huang Feng dati. Maaari nitong pagandahin ang kanilang balat at makamit ang layunin ng walang hanggang kabataan. Ang Zhuanu Sutra na ipinagpalit ni Huang Feng sa kanila ay talagang may ganoong epekto. Pagkatapos ng panahong ito ng cultivation, mayroon din silang Zen Qi at internal force. Bagamat ito ay hindi gaanong, ito ay nagpaganda ng kanilang balat. Basta nililinang mo ng mabuti, hindi biro ang walang hanggang kabataan. Sabi ni Huang Feng, pagkatapos ay tumingin kay Li Bingyan, Zhu Zaiyu, at Tanying at sinabing, maaari rin kayong tatlo na magsanay ng magkasama. Basta may benepisyo, walang masama. Noong nakaraan, sina Suyamo, Tang Mazu, si Meng Zhao, at Bai Xiaoro lamang ang nagsanay ng Zhuanu Sutra. Ang ilang mga babaeng dumating mamaya ay hindi nag-practice nito, kaya umaasa rin si Huang Feng na magagawa nila ito ng magkasama.
Sa katunayan, nang marinig lang nilang sinabi ni Huang Feng na ang pagsasanay sa pamamaraan ng paglilinang ay maaaring maging walang hanggang kabataan, si Li Bintian at ang dalawa pa ay natukso na. Ngayon, nang marinig nilang sinabi ito ni Huang Feng, natural silang sumang-ayon. Kung tutuusin, walang babaeng walang pakialam sa kanyang hitsura. Higit pa rito, sinabi ni Huang Feng na ang pagsasagawa ng pamamaraan ng paglilinang ay hindi lamang makapagpapaganda ng kanilang balat, kundi maging sa kanilang walang hanggang kabataan. Natural na gusto nilang isagawa ito. Nang makitang pumayag silang tatlo, napakasaya rin ni Huang Feng. Bagaman ang layunin ng pagsasanay sa pamamaraan ng paglilinang ay upang mapanatili ang walang hanggang kabataan, hanggat mayroon silang sapat na panloob na enerhiya sa kanilang katawan, natural na magkakaroon sila ng lakas. Kapag nakatagpo sila ng anumang panganib, magkakaroon din sila ng kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Huang Feng. Nga pala, Huang Feng, wala ka dito kanina. Pagdaan ko sa kwarto mo, nakita kong umilo ang storage box mo. May iba pa ba? Sabi ni Suyamo. Alam ng ilang taong naruroon ang sikreto ng storage box, kaya hindi naging problema ang pag-usapan ito. Bagamat si Tanying ang huling sumali, alam ng lahat ang kanyang determinasyon. Kaya naman, noong una siyang pumasok sa villa na ito, sinabihan siya ng ilan sa mga sikreto ni Huang Feng. Kaya naman, alam din niya ang sikreto ng storage box. May something, pero hindi ko alam kung saang space ito this time. Tumango si Huang Feng at sinabi. Sa katunayan, pagkatapos magkaroon ng storage box exchange shop, ang interes ni Huang Feng sa mga bagay na ipinagpalit mula sa storage box ay hindi na kasing laki ng dati. Anyway, basta may pera siya, pwede siyang magpalit mula sa storage box exchange shop. Ang mga bagay na iyon ay natural na hindi kaakit-akit sa kanya tulad ng dati. Gayunpaman, umaasa pa rin si Huang Feng na makakuha ng may papalit. Iyon ay dahil ang mga bagay na iyon ang tanging patunay ng kanyang teleportasyon. Bagamat maaari niyang ipagpalit ang anumang bagay sa tindahan ng palitan ng storage box, walang paraan upang magamit ang mga bagay na iyon sa teleport. Ang bawat espasyo ay isang malaking merkado para kay Huang Feng. Kung mas maraming puwang ang napuntahan niya, mas malaki ang market na mayroon siya, mas maraming pera ang kanyang kinikita, at mas maraming kapangyarihan ang mayroon siya. Pagkatapos, mas makakabawi siya sa totoong mundo. Sa makatuwid, si Huang Feng ay napakahilig sa mga bagay na ipinagpalit niya ngayon. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Huang Feng sa kwarto upang tingnan kung ano ang ipinagpalit sa pagkakataong ito. Si Suyamo at ang iba pang mga babae ay masyadong interesado, kaya lahat sila ay sumunod sa palitan. Ito talaga ang Yi Jingjing, mula sa mundo ng demigods and semi-devils. Bulalas ni Huang Feng matapos makita ang exchange item dahil nakakuha na siya ng 3 item mula sa mundo ng demigods and semi-devils. Kung nakakuha siya ng isa pang item, maaari siyang mag-teleport. Ngayon, sa wakas ay nakuha niya ang huling item na ito. Malapit na akong mag-teleport. Tumayo si Huang Feng at sinabi sa mga babae. Pagkatapos niyang magsalita, ang Yi Jingjing sa kamay ni Huang Feng ay lumipad sa kanyang harapan. Pagkatapos, lumipad ang 3 pang item mula sa kanyang storage ring. Sila ang mga scroll na nagtala ng Northern Ocean Divine Arts at Wave-like Subtle Steps, ang sword manual ng Six Pulse Godly Sword, at isang bote ng Sorrowful Breeze. Mabilis na umikot ang 4 na bagay sa harap ni Huang Feng. Maraming beses na nakita ni Huang Feng ang ganitong uri ng eksena, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila ito. Dati, nang pumunta si Huang Feng sa espasyo ni Ning Wushuang, hindi niya ginamit ang pamamaraang ito. Magiging delikado ba ito? Tanong ni Suyamo. Ayos lang, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, naramdaman na niya na napakalakas ng suction force ng 4 na bagay na umiikot sa kanyang harapan. This time is different from last time. I will stay in the world of demigods and semi-devils for a year, but in reality, it's just a matter of a blink of an eye. Kailangan mong mag-ingat, paalala ni Suyamo sa kanya. Tumango si Huang Feng. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay sinipsip ng puyo ng tubig sa kanyang harapan at nawala sa kwarto. Kabanata 1334. Nang maibalik muli ang paningin ni Huang Feng, nalaman niyang nasa isang maliit na landas na siya.
Ang mga nakapaligid na puno at mga damo ay tumutubo, ngunit ang hangin ay medyo sariwa. Hindi pa naramdaman ni Huang Feng ang ganitong uri ng kalidad ng hangin sa lupa. Kahit nasa Atris Adong, Aprika, o sa mga suburb ng China, hindi niya nakitang napakasariwa ng hangin. Kung mabubuhay ako palagi sa ganoong kapaligiran, tiyak na magiging napakaganda ng aking kalooban. Mabubuhay din ang mga tao ng ilang taon pa. Napabuntong hininga si Huang Feng sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkakataon na na-teleport si Huang Feng, kaya hindi siya masyadong nagulat. Matapos tingnan ang paligid, naglakad siya sa daan. Ang gusto niyang gawin ngayon ay maghanap ng isang lungsod ng tao at makita kung nasaan siya. Pagkatapos maglakad sa kalsada ng halos 10 minuto, nakita ni Huang Feng ang isang shed sa tabi ng kalsada. Sa tabi ng shed ay may poste ng chess na may nakasulat na T. Bagamat isa itong tradisyonal na karakter na Chino, kinilala pa rin ito ni Huang Feng. Mukhang hindi gaanong naiiba ang text dito sa text sa Earth. Nakita ni Huang Feng ang pamilyar na tradisyonal na mga karakter at sinabi. Ang bawat space-time ay may sariling kultura at mga karakter. Marami sa mga karakter ay hindi lumitaw sa Earth. Makikilala lamang sila ni Huang Feng sa tulong ng storage box. Gayunpaman, sa mundong ito ng demigods and semi-devils, ang mga tradisyonal na karakter ay aktwal na ginamit. Dahil dito, bahagyang nagulat si Huang Feng. Gayunpaman, nang maisip niya ang nakaraang, Six Pulse Divine Sword, at iba pang mga lihim na libro, na tradisyonal din na mga karakter, naunawaan ni Huang Feng. May 4 na mesa sa tea shop, 2 dito ay occupied na. Lumapit din si Huang Feng. Sa space-time na ito man ay isang tea shop o isang restaurant, ito ay isang mahalagang lugar upang makakuha ng impormasyon. Nais ngayon ni Huang Feng na malaman ang ilang bagay tungkol sa mundong ito at makita kung nasaang yugto na siya. Si Huang Feng ay pamilyar sa nilalaman ng demigods and semi-devils. Pagkatapos ng lahat, nagsimula na siyang maghanda para sa teleportasyon na ito. Sa makatuwid, hanggat alam niya kung saang yugto siya naruroon, malalaman niya ang pag-unlad ng hinaharap at kung saan siya dapat pumunta upang makuha ang pinakamalaking benepisyo. Waiter, isang kaldero ng tsaa. Nakahanap si Huang Feng ng isang bakanting mesa at umupo. Okay, sumagot ang waiter, at hindi nagtagal ay inihain na ang tsaa. Humigop si Huang Feng at nalaman niyang hindi talaga masarap ang lasa. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Ang ganitong uri ng tindahan ng tsaa sa gilid ng kalsada sa ilang ay malinaw na hindi maaaring magkaroon ng anumang mabuti. Ang mga pumunta rito ay pawang mga dumaraan na nakaramdam ng pagkauhaw. Gusto nilang pawiin ang kanilang uhaw at magpahinga. Kung talagang gusto nilang mag-enjoy, pupunta sila sa lungsod kung saan may magagandang restaurant o tea shop. Kamakailan, isang bagay na hindi malaki o maliit na nangyari sa mundo ng martial arts. Habang si Huang Feng ay dahan-dahang umiinom ng tsaa at iniisip kung saan siya susunod na pupunta, isa sa 3 tao sa table sa tabi niya ay umiinom ng tsaa at nakikipag-usap sa dalawa patungkol sa martial arts world. Dati, kapag nanunood siya ng TV o pelikula, madalas na nakikita ni Huang Feng na sa tea shop at sa restaurant. Ang mga martial arts na iyon ay gustong pag-usapan ng ilang martial arts world matters kapag umiinom ng tsaa. Kakapasok lang ni Huang Feng gamit ang ideyang ito. Hindi niya inaasahan na may maririnig talaga siyang nagsasalita tungkol sa martial arts world. Anong meron? Bakit napakahiwaga? Tanong ng isa pang tao. Ang kakaibang ugali na ito ay nagpasaya sa taong nagsalita noon. Sinadya lang niyang sabihin ang balitang ito para ipakita sa harap ng kanyang mga kasama na siya ay may alam. Ngayong nakita niyang interesado na talaga ang mga kasama niya, ipinagmalaki niya kaagad. Si Su Xinghe, na tinatawag na Mr. Kong Bayan, ay nag-set up ng isang larong chess na tinatawag na exquisite chess game. Hindi ipinagpatuloy ng tao ang pag-aalinlangan sa kanila. Oo. Nabalitaan ko rin na maraming martial arts masters ang sasali. I think may magandang palabas na mapapanood, the third person at the table said at this time. Magandang larong chess, marahan ng inuya ni Huang Feng ang mga salitang ito. Siyempre, hindi pamilyar si Huang Feng sa larong ito ng chess. Sikat na sikat ang eksenang ito sa mundo ng demigods and semi-devils.
Isa sa tatlong pangunahing tauhan ng Demigods and Semidevils, si Shu Zhu, ay nakakuha din ng malalim na panloob na lakas dahil sa larong ito ng chess. Kung hindi, siya ay magiging isang ordinaryong maliit na monghe. Hoy, hindi tama yan. Biglang bumulong si Huang Feng dahil naalala niya ang eksenang kinaroroonan niya ngayon. Hindi ba ito ang eksenang nakasalubong ni Shu Zhu noong kakatakbo lang niya palabas at hinanap ang kanyang amo? Narinig niya ang tungkol sa pagkakaroon ng larong ito ng chess dito at naisip niya na baka pumunta rin doon ang kanyang amo. Sa makatuwid, upang mahanap ang kanyang master, lumahok siya sa exquisite chess game at nagkaroon ng pagkakataon mamaya. Ngayong narinig ko ang balitang ito, ano ang dapat kong gawin kung dumating si Shu Zhu? O nandito na siya, sabi ni Huang Feng sa kanyang sarili. Naalala din niya na ang mga pag-uusap ng mga taong ito ay dapat narinig ni Shu Zhu, ngunit dumating siya sa oras na ito. Kung dumating si Shu Zhu, sasabihin pa ba ito ng mga taong ito sa pangalawang pagkakataon? O maaaring dumating na si Shu Zhu at nakatanggap na ng balita tungkol sa exquisite chess game at umalis na. Lumingalinga si Huang Feng sa paligid ngunit hindi nakita ang figure ng isang monghe. Ito ay dahil hindi alam ni Huang Feng kung ano ang hitsura ni Shu Zhu, kaya lumingalinga lamang siya upang makita kung may mga monghe. Gayunpaman, wala siyang nakitang mga monghe sa paligid niya. Forget it, I don't care anymore. Titingnan ko muna ang exquisite chessboard. Maraming martial arts experts ang nagtipon doon. Makikita ko kung gaano kalakas ang mga eksperto sa mundong ito, bulong ni Huang Feng sa sarili. Pagkatapos noon, pumunta si Huang Feng sa mesa para magtanong tungkol sa exquisite chess game. Walang pinaghihinalaan ang tatlong tao. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga tao na interesado sa larong ito ng chess kamakailan. Sa makatuwid, sinabi nila kay Huang Feng ang tiyak na lokasyon ng larong chess. Pagkatapos magpaalam ni Huang Feng sa tatlong tao, dumiretso siya sa lokasyon ng exquisite chess game. Siyempre, sa isang lugar kung saan walang tao, ipinatawag din niya ang Fergon Horse. Sa mundong ito, malinaw na mas angkop ang Fergon Horse. Matagal nang hindi nakakalabas ang Fergon Horse. Nang lumabas ito, tuwang-tuwa ito at patuloy na humahaplos sa tagiliran ni Huang Feng. Sa susunod na taon, makakasama kita, sabi ni Huang Feng sa Fergon Horse habang hinihipo ito. Ito ay nagpasaya sa Fergon Horse. Sa wakas, hindi ito kailangang nasa storage ring sa lahat ng oras. Si Huang Feng ay sumakay sa Fergon Horse upang lumahok sa exquisite chess game. Gayunpaman, hindi niya alam na hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa tindahan ng tsaa, pumasok ang isang maliit na monghe na nakasuot ng kulay abong damit. Sa oras na ito, nakaalis na ang tatlong tao na nag-uusap tungkol sa exquisite chess game. Sa buong tindahan ng tsaa, tanging ang munting monghe na lang ang natira. Kabanata 1335. Nang dumating si Huang Feng sa kinalalagyan ng exquisite chessboard sakay ng kanyang kabayo, nalaman niyang mayroon ng isang binata na nakasuot ng puting damit na may pamaypay sa kanyang kamay. Nang makita ang figurang ito, naalala ni Huang Feng ang nilalaman ng Demigods and Semidevils sa TV. Si Huang Feng ay mayroon ng mga hula tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Anong ginagawa mo? Bago naabot ni Huang Feng ang laro ng chess, hinarang siya ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Huwag kang bastos, sabi ng binata na nakaputing roba. Noon lamang pinalampas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Huang Feng. Hindi ito pinansin ni Huang Feng at itinabi ang kabayong Fergana. Tapos, naglakad na rin siya papunta sa chessboard. Gusto niyang makita kung anong uri ng pag-iral ang napakagandang chessboard na ito, na sikat sa Demigods and Semidevils, at ginawang walang magawa ang maraming martial arts masters. Dahil alam niyang may lilipat siya sa mundo ng Demigods and Semidevils, maraming paghahanda ang ginawa ni Huang Feng para sa transmission na ito, kasama ang exquisite chess game na ito. Bagamat ang exquisite chess game ay maalamat sa mundo ng Demigods and Semidevils, mayroon pa ring ilang Go Masters na nag-aral at nag-solve nito sa ilang forum sa katotohanan. Siyempre, nalutas din ito ni Shu Zhu sa mundo ng Demigods and Semidevils, ngunit iyon ay dahil nakagawa siya ng isang hakbang nang hindi sinasadya. Pagkatapos, sa tulong ni Duan Yanqing, ang pinuno ng 4 na kontrabida, nalutas niya ito. Hindi niya alam kung paano laruin si Go.
Bago dumating si Huang Feng, pinag-aralan na niya si Go at ang exquisite chess game na ito. Sa makatuwid, ang larong ito ng chess, na napakahiwaga sa paningin ng maraming tao, ay talagang malulutas ni Huang Feng hanggat gusto niya. Gayunpaman, hindi ito agad nalutas ni Huang Feng. Sa nobela, ang larong ito ng chess ay nalutas ni Xu Zhu. Bagamat nalutas ni Xu Zhu ang larong ito ng chess sa pamamagitan ng swerte, ito pa rin ang kanyang pagkakataon, at ayaw itong agawin ni Huang Feng. Si Xu Zhu ay isa pa ring napakabuting tao sa mundo ng demigods and semi-devils. Ito ang magandang laro ng chess, sabi ni Huang Feng habang nakatingin sa isang malaking chessboard. Ang itim at puting mga piraso ng chess ay inayos sa kaakit-akit na kaguluhan. Siyempre, alam niyang hindi basta-basta nakaayos ang mga chess pieces na ito. Sa halip, ito ay isang tunay na mapanlikha na endgame. Kuya, kilala mo rin si Go. Sa oras na ito, nagtanong ang lalaking nakasuot ng puting damit na nanunood ng exquisite chess game matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng. Medyo alam ko, nakangiting sabi ni Huang Feng. What a coincidence, I also like Go very much. Kung may time, we can spar. Sabi ng young master na nakasuot ng puting damit, o tama, ako si Duan Yu. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Nambobola mo ako. Ako si Huang Feng. Hinawakan ni Huang Feng ang kanyang mga kamay at sinabi. Sa kanyang puso, lihim niyang sinabi, oo naman, itong young master na nakasuot ng puti ay talagang si Duan Yu. Kung titignan ang matikas na anyo ni Duan Yu, hindi katakatakang maraming mga dilag ang nagkusa na ihagis ang kanilang mga sarili sa kanyang mga bisig. Nagtataka ako kung ano ang hitsura ni Wang Yuyan. Talagang nagawa niyang akitin si Duan Yu, naisip ni Huang Feng sa kanyang sarili. Kaya si Kuya Huang, nakangiting sabi ni Duan Yu. Pagkatapos, tumingin siya sa exquisite Go game, at sinabing, Senior Su, this Go game is very exquisite. Bagamat karaniwan kong pinag-aaralan ang Go, hindi ko maintindihan ang misteryo sa likod nito. Kuya Huang, naiintindihan mo ba? Hindi pa. Tiningnan ni Huang Feng ang exquisite chess game at sinabi. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng kaunting pahinga. Sa katunayan, kahit na wala siyang gaanong alam sa larong ito ng chess, kaya niya itong lutisin. Habang nakatingin sina Huang Feng at Duan Yu sa laro ng chess, isa pang grupo ng mga tao ang dumating mula sa malayo. Bago sila dumating, narinig na ang kanilang mga boses. Constellation Old Immortal, walang kapantay na martial arts, Constellation Old Immortal, number 1 sa mundo. Isang grupo ng mga tao ang nagyayabang at nagsisigawan ng malakas, na parabang natatakot na hindi sila marinig ng iba. Nandito pala si Ding Changqiu. Bahagyang napangiti si Huang Feng matapos itong makita. Alam na niya kung sino ang mga taong ito, at alam din niya na magkakaroon ng ganoong porma sayon si Ding Changqiu sa tuwing lilito siya. Maya-maya pa ay nagsilapitan na ang grupo ng mga tao. Maliban sa grupo ng mga taong tumutugtog ng musika, mayroon ding mga monghe at ilan pang martial artist. Ang mga taong ito ay malinaw na hindi kasama ni Ding Changqiu. Katatapos lang nilang magsama, matapos makita ang mga monghe, pinagmasdan silang mabuti ni Huang Feng. Nakita na niya ang isa sa mga bida ng demigods at semi-devils, kaya hindi niya alam kung makikita niya ang pangunahing karakter, si Xu Zhu. Gayunpaman, kahit na maraming monghe, hindi alam ni Huang Feng kung ang isa sa kanila ay tinatawag na Xu Zhu o hindi. Wala siyang nakitang kakaiba, kaya sumuko na siya. Guro, kaming mga alagad ay walang silbi at nawala ng mukha para sa iyo. Sa oras na ito, ilang martial artist ang lumapit kay Su Xinghe at lumuhod. Lahat sila ay mga disipulo ni Su Xinghe. Siyempre, sila ay itinaboy niya. Senior Kuya, kumusta ka kanina? Sa oras na ito, isang lalaking may ulo na puno ng puting buhok ang lumakad patungo kay Su Xinghe at nagsabi. Siya mismo ang nag-walk out sa banda. Nang marinig ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Su Xinghe, alam din ni Huang Feng ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Ding Changqiu. Naramdaman ni Huang Feng ang kanyang lakas at nalaman na ito ay talagang higit sa kanya. Bagamat makapangyarihan si Ding Changqiu, hindi siya isang top-tier na pag-iral sa demigods and semi-devils. Kahit na ang gayong tao ay mas malakas kaysa sa kanya, malinaw kung gaano kalakas ang mga eksperto sa space-time na ito.
Ang lakas ni Huang Feng ay katumbas ng lakas ng isang second-rate na eksperto sa space-time na ito. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng ang mga katangian ng kanyang martial arts. Hindi maramdaman ng mga tagalabas ang kanyang tiyak na lakas. Sa labas, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Si Su Xinghe ay hindi tumugon sa tanong ni Ding Changqiu. Hindi man lang siya nilingon. Senior Kuya. Nilapitan ni Ding Changqiu si Su Xinghe at sinabing, "Oh, paano ko makakalimutan ang bagay na ito?" Hindi makapagsalita at hindi marinig ni Kuya ang sinasabi ko. Panipi, Ding Changqiu. Sa oras na ito, tumayo ang isa sa mga disipulo ni Su Xinghe at nagsabi, "Mabuti kung insultuhan mo kami, ngunit huwag kang maging walang galang kay Master." Tama na yan. Umalangaw-ngaw ang isa pang tao. Hehe, talagang mabubuting disipulo kayo. Senior Kuya, ang mga mabubuting disipulong tulad mo ay pinalayas mo sa sekta. Naiinggit talaga ako sa iyo. Hiniling ko sa kanila na baguhin ang kanilang katapatan sa aking sekta, ngunit wala ni isa sa kanila ang pumayag. Hindi sila katulad ng grupo ng mga disipulo ko. Tumingin si Huang Feng sa mga taong dinala ni Ding Changqiu. Ang bawat isa sa kanila ay talagang hindi komportable. Sa mga disipulo ni Ding Changqiu, nakita ni Huang Feng ang isang taong nakasuot ng helmet na bakal. Ang taong ito ay dapat na si Yu Tanji. Sa oras na ito, dapat ay sinasamba na niya si Ding Changqiu bilang kanyang Panginoon. Sa oras na ito, tumingin si Ding Changqiu kina Huang Feng at Guan Yu at sinabing, "Guro, matanda ka na, ngunit tumanggap ka pa ng dalawang bagong disipulo." Naramdaman ni Huang Feng na may mali sa mga salita ni Ding Changqiu dahil ang mga salitang ito ay dapat na sinabi kay Shuzu. Sa huli, hindi pa rin nagpapakita si Shuzu. Sa halip, nakatayo siya sa kinatatayuan niya. Kabanata 1336. Hindi na nakatiis si Duan Yu. Kinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ako si Duan Yu, at narito ako para ikumpara ang mga tala kay old Mr. Su." "Ha, you dare to compare notes with my senior brother?" Naiinis na sabi ni Ding Changqiu. Pagkatapos, tumalikod si Ding Changqiu at naglakad patungo kay Su Xinghe. Mabilis na hinaranggan ng ilang mga disipulo ni Su Xinghe ang landas ni Ding Changqiu. Sabi ni Ding Changqiu na may ngiti sa kanyang mukha, "Gusto ko lang makipaglaro ng chess kasama ang senior brother ko." "Bakit ka kinakabahan?" Ikinaway ni Su Xinghe ang kanyang kamay, at naghiwa-hiwalay ang kanyang mga disipulo. Ngumiti si Ding Changqiu at naglakad patungo sa napakagandang chessboard upang tingnan ito. Sa oras na ito, nakita ni Huang Feng ang isang figure na mabilis na papalapit. Malayo pa siya, pero sa isang kisap mata, nasa harapan niya na siya. Napakahusay ng lightness skill ng taong ito. "Amataba, ako si Jiu Mazi. Narinig ko na si old Mr. Su ang nag-set up ng exquisite chess game, at nagpadala ng notice. Nahuhumaling ako sa chess, kaya gusto kong humingi ng payo kay old Mr. Su." Pagkatapos na dumating ang tao sa harap ng lahat, dumiretso siya kay Su Xinghe at sinabi. Alam ni Huang Feng na ang taong ito ay isa ring sikat na figure sa Demigods and Semi-Devils, Jiu Mazi. Akala niya ay darating din mamaya sina Merong Fu at ang apat na kontrabida. Ang pagtitipon na ito ng exquisite chess game ay nakaakit ng maraming martial arts masters. Sa kasamaang palad, si Qiao Feng, na laging gustong makita ni Huang Feng, ay hindi darating. Ikinaway ni Su Xinghe ang kanyang kamay kay Jiu Mazi, na nagpapahiwatig na dapat niyang tingnan ang chess. Bahagyang yumuko si Jiu Mazi at naglakad patungo sa chessboard. Sa oras na ito, kakagising lang ni Ding Changqiu mula sa ilusyon ng exquisite chess game, at may namumuong takot pa rin sa kanyang mukha. Bagamat hindi sineseryoso ni Huang Feng ang chess, alam niya ang misteryo ng exquisite chess game. Madali para sa mga manlalaro na maakit sa ilusyon. Bukod dito, iba ang ilusyon na nakita ng lahat, at ito ay isang bagay na labis nilang pinapahalagahan sa kanilang mga puso. Halimbawa, ang nakita ni Jiu Mazi ay lahat ng uri ng mga eksena sa pagsasanay sa martial arts, habang ang nakita ni Merong Fu ay ang eksena ng pagkalipol ng hukbo ng Great Yan. Anuman ang eksena, iyon ang iniisip ng mga manlalaro ng chess. Masasabi rin na ito ay ang kanilang mga panloob na demonyo, at napakahirap na pagtagumpayan sila. Si Huang Feng mismo ay gustong makita kung ano ang kanyang panloob na demonyo. Hindi pa rin niya alam. Normally, mas inaalala niya ang pera noon,
pero ngayon ay may sapat na siyang pera. Napapaligiran siya ng magagandang babae at nagkaroon ng matagumpay na karera. Parang walang hindi niya kayang bitawan. Sa kabilang panig, si Jiu Mazi ay nanood ng ilang sandali, ngunit malalim din siyang nalubog sa sarili niyang mga demonyo, at hindi niya nagawang lutisin ang larong chess. Sa oras na ito, dumating din ang isa pang mahalagang tao, at iyon ay si Merong Fu. Napakagwapo rin ang hitsura ni Merong Fu, kung hindi ay hindi niya magagawang gayumahin si Wang Yuyan. Gayunpaman, nakita ni Huang Feng na may bakas ng puot sa pagitan ng kanyang mga kilay, na naging dahilan para hindi komportable ang mga tao kapag masyado silang tumingin sa kanya. Binabati ng Merong Fu ni Guso si Elder Su. Bago dumating si Merong Fu, binati rin niya si Su Xinghe. Makikita na napakalaki pa rin ang reputasyon at prestihiyo ni Su Xinghe sa Jiangho. Sa oras na ito, napansin ni Huang Feng na isang bata at magandang babae ang sumusunod sa tabi ni Merong Fu. Ang kanyang mislan na hitsura at ethereal na aura ay nagmukhang isang tao mula sa isang pagpipinta. Imposibleng kalimutan siya kapag nakita mo siya. Napansin din ni Huang Feng na sa kanyang pagdating, nasa kanya na ngayon ang atensyon ng maraming tao, lalo na si Duan Yu, na nasa tabi ni Huang Feng. Halos nakadikit ang mga mata nito sa katawan niya. Ito dapat si Wang Yuyan. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Talagang napakaganda ng hitsura ni Wang Yuyan, at maihahambing siya sa mga kagandahan sa totoong buhay. Bukod dito, mayroon siyang ethereal na aura, na para bang isa siyang hindi sa mundong engkanto. Hindi nakapagtataka na natulala si Duan Yu sa kanya. Maging si Huang Feng na nakasanayan ng makakita ng mga dilag sa totoong buhay ay hindi maiwasang sumulyap pa sa kanya. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang anumang maling iniisip tungkol kay Wang Yuyan. Napakaraming kagandahan sa mundo, at imposibleng magustuhan niya ang bawat isa sa kanila. Ilang sulyap lang ang ginawa niya kay Wang Yuyan dahil na-appreciate niya ang magagandang bagay. Sa kabilang panig, naghahanda si Merong Fu na lutisin ang exquisite chess game. Gayunpaman, ang kanyang mga nasasakupan ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kakaibang laro. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang mga eksperto na gustong lutisin ang laro, ngunit lahat sila ay nabighani nito. Kaya si Young Master Merong na taga-Guso, marami akong narinig tungkol sa iyo. Naglakad si Ding Changqiu patungo kay Merong Fu at ikinulong ang kanyang mga kamay. Kaya si Mr. Ding mula sa Xingqiu faction. Marami na rin akong narinig tungkol sa iyo. Hinawakan ni Merong Fu ang kanyang mga kamay at sinabi. Pagkatapos noon, hindi niya pinansin si Ding Changqiu at tumingin sa mga monghe para batiin sila. Alam ni Huang Feng na determinado si Merong Fu na buhayin ang kanyang Yan Kingdom, kaya nakipagkaibigan siya sa maraming tao sa paglipas ng mga taon. Iyon ay kung paano niya nakuha ang palayaw na murong sa timog, Xiaofeng sa Hilaga. Sa makatuwid, hindi nagulat si Huang Feng na maraming tao ang kilala ni Merong Fu. Young Master, ito si Young Master Duan mula sa Dali Kingdom. Sa oras na ito, pinaalalahanan ng subordinate ni Merong Fu na si Bao Butong si Merong Fu. Alam niyang napakaingat ng kanyang Young Master na makipagkaibigan sa mga tao, lalo na sa mga may mataas na katayuan. Kaya naman, nang makita niya si Duan Yu, natural na gusto niyang ipakilala siya kay Merong Fu. Bukod dito, tinulungan sila ni Duan Yu noon. Gayunpaman, ang hindi alam ni Bao Butong ay matagal nang kilala ni Merong Fu si Duan Yu, at hindi niya talaga gusto si Duan Yu. Bagamat wala siyang magandang impresyon kay Duan Yu, lumakad pa rin si Merong Fu at kinulong ang kanyang mga kamay. Hello, Young Master Duan. Hello, Young Master Merong. Mabilis na sumagot si Duan Yu, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, Hello, ngunit hindi ako. Gayunpaman, ang boses ni Duan Yu ay napakalambot, kaya tanging si Huang Feng, na nakatayo sa tabi niya, ang malinaw na nakarinig nito. Natuwa siya dahil naintindihan niya ang ibig sabihin ni Duan Yu. Nagustuhan ni Duan Yu si Wang Yuyan, at ang pinsan lang ni Wang Yuyan na si Merong Fu ang nasa puso niya. Sa makatuwid, kung mabait si Merong Fu, hindi si Duan Yu. Young Master Duan, nandito ka rin. Sa oras na ito, nakita ng magandang babae na sumunod kay Merong Fu si Duan Yu at nagkusa siyang batiin. Si Duan Yu, na orihinal na medyo madilim, ay agad nang ngumiti ng maliwanag na parang bulaklak ng buntot ng aso. Haha, Miss Wang,
Walang pakialam si Duan Yu sa sitwasyon at nakatitig lang kay Wang Yuyan at ngumiti ng nakakaloko. Nang makita ito, ngumuso si Merong Fu at iniwan silang dalawa. Naglakad siya patungo sa exquisite chessboard. Iniwan ni Wang Yuyan si Duan Yu at hinabol ang kanyang pinsan. Kabanata 1337, Young Master Duan, gusto mo ba si Miss Wang? Ang boses ni Huang Feng ay pumasok sa tenga ni Duan Yu habang nakatitig siya kay Wang Yuyan ng malungkot. Gayunpaman, ang mga salita ni Huang Feng ay nagbigay sa kanya ng takot. Hindi. Mabilis na ikanaway ni Duan Yu ang kanyang mga kamay at sinabing, huwag mong sabihin iyan, Kuya Huang. Walang nangyayari sa pagitan namin ni Miss Wang. Wala akong sinabing may nangyayari sa inyong dalawa. I just asked if you like her. Natuwa si Huang Feng sa naguguluhan na hitsura ni Duan Yu. Ito ang reaksyon ng isang binata na unang beses na umibig at nagkagusto sa kanyang diyosa. Ako, matagal na nauutos si Duan Yu ngunit hindi makapagbigay ng dahilan. Gustong-gusto niyang sabihin na hindi niya ito gusto, ngunit sa puso niya ay gusto niya ito. Ayaw niyang itanggi ito at ayaw niyang magsinungaling. Gayunpaman, kung sinabi niyang gusto niya siya, walang nararamdaman si Wang Yuyan para sa kanya. Merong Fu lang ang nasa puso ni Wang Yuyan ngayon. Kung sinabi niyang gusto niya si Wang Yuyan at narinig ito ng ibang tao, magdudulot ito ng problema kay Wang Yuyan. Hindi ito ang gusto niya. Lalaki ka. Kung gusto mo siya, gusto mo siya. Ano bang dapat katakutin? Tinapik ni Huang Feng ang balikat ni Duan Yu at sinabing, puntahan mo siya kung gusto mo siya. Kung hindi mo sasabihin sa kanya, paano niya malalaman na gusto mo siya? Humanda ka sa kanya ng buong tapang. Naniniwala akong kaya mo yan. Panipi, si Huang Feng ay kumilos bilang isang eksperto sa relasyon, ngunit nakalimutan niya na siya rin ay isang rookie pagdating sa mga relasyon. Ni hindi niya kayang pangasiwaan ng maayos ang sarili niyang mga gawain, at ngayon ay narito siya para maging life coach ni Duan Yu. Pero pinsan lang ni Miss Wang ang nasa puso niya, mapait na sabi ni Duan Yu. So ano? Halatang ayaw sa kanya ng pinsan niya. Tsaka wala ka bang narinig na kasabihan? Ang tawag dito, hanggat iindayog mo ang asarol, walang sulok na hindi mo mahukay. Dagdag pa, ang sulok na ito ay hindi solid sa simula, sabi ni Huang Feng. Kuya Huang, saan mo ito narinig? Bakit parang kakaiba? Tanong ni Duan Yu. Huwag pansinin ang mga detalyeng ito. Kailangan mo lang siyang sundan ng buong tapang at huwag sumuko, sabi ni Huang Feng. Oo, hindi ako susuko. Si Miss Wang lang ang nasa puso ko. Sabi ni Duan Yu. Sa orihinal, kahit hindi sabihin ni Huang Feng, hindi siya susuko. Gayunpaman, ang mga salita ni Huang Feng ay nagbigay sa kanya ng labis na lakas ng loob. Bukod dito, naramdaman din niya na si Huang Feng ang kanyang soulmate. Ang kanyang magandang impresyon kay Huang Feng ay tumaas. Nakakatawa si Huang Feng nang makita niya ang pagpapasalamat ni Duan Yu. Kahit na wala siyang sinabi, si Duan Yu ay mapupunta pa rin kay Wang Yuyan sa huli. Si Duan Yu ay talagang nagwagi sa buhay sa demigods and semi-devils. Nagkaroon siya ng ilang magagandang asawa at naging emperador ng estado ng dali sa huli. Siyempre, hindi rin masama ang isa pa niyang sinumpaang kapatid na si Shu Zu. Hindi lamang siya nagpakasal sa prinsesa ng Zixia State, ngunit naging pinuno din siya ng Vulture Spirit Palace at pinuno ng Xiaoyao faction. Kung ikukumpara sa 2 taong ito, ang kanilang nakatatandang kapatid na lalaki, si Qiao Feng, ay hindi maaaring maging mas miserable. Sa pag-iisip kay Shu Zu, tumingin muli si Huang Feng sa paligid, ngunit hindi pa rin niya ito nakikita. Nang pumunta si Merong Fu upang batiin ang mga monghe, binigyang pansin din sila ni Huang Feng, ngunit hindi niya narinig na Shu Zu ang pangalan ng Buddhist ng sinuman. Hindi ba talaga siya darating? Napaisip si Huang Feng. Sa oras na ito, hindi pa rin nagpapakita si Shu Zu. Hindi maiwasan ni Huang Feng na isipin iyon. Gayunpaman, kung hindi dumating si Shu Zu, paano naman ang magandang laro ng chess? Sino ang magsosolve nito? Sa kabilang panig, gusto ni Merong Fu na subukang lutisin ang larong chess, ngunit sadyang ginulo ni Jiu Mazi ang laro, kaya mas naging magulo ito. Naunawaan din ni Merong Fu na hindi niya ito malulutas. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Merong Fu. Nakatingin pa rin siya sa laro, gustong lutisin ito. Biglang sumigaw si Merong Fu,
tapos na ang pamilya ko Merong. Tapos na ang pamilya ko Merong. Gusto siyang pigilan ng mga nasasakupan ni Merong Fu, ngunit hindi nila magawa. Sabik na sabik si Wang Yuyan kaya malapit na siyang umiyak. Gayunpaman, kahit anong sigaw niya, mukhang sinapian ng demonyo si Merong Fu. Nang matamaan na ng espada ni Merong Fu ang isang tao, desididong kumilos si Duan Yu. Nang makita ang kanyang poster, alam ni Huang Feng na ito ay ang Six Pulse Godly Sword. Sa pag-iisip nito, tumingin si Huang Feng kay Duan Yu, gustong makita kung gaano kahusay ang kanyang Six Pulse Godly Sword. Tumpak na natamba ng Six Pulse Godly Sword ni Duan Yu ang espada ni Merong Fu. Naramdaman ni Huang Feng na kahit na ang Six Pulse Godly Sword ni Duan Yu ay hindi perpekto, pamilyar siya dito. Si Duan Yu ay hindi mahilig magsanay ng martial arts, kaya mabilis niyang na-master ang Six Pulse Godly Sword dahil sa kanyang talento. Si Huang Feng ay nagsasanay ng Six Pulse Godly Sword sa mahabang panahon. Dahil sa teleportation, mahigit 1 taon na siyang nagsasanay ng Six Pulse Godly Sword. Bukod dito, si Huang Feng ay medyo may talino, kaya naramdaman ni Huang Feng na siya ay halos kapareho ni Duan Yu pagdating sa paggamit ng Six Pulse Godly Sword. Sa katunayan, mas pamilyar siya rito kaysa kay Duan Yu. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng panloob na lakas, nakuha na ni Duan Yu ang panloob na lakas ng maraming tao noon, kaya ang kanyang panloob na lakas ay mas malakas kaysa kay Huang Feng. Ito ay talagang isang mundo na puno ng mga masters. Mayroong kasing dami ng mga first-class masters bilang mayroong mga aso, bulalas ni Huang Feng. Iniisip noon ni Huang Feng na napakalakas na niya dahil sa totoo lang, magagawa niya ang anumang gusto niya sa halos lahat ng oras. Gayunpaman, pagkatapos pumasok sa mundo ng demigods and semi-devils, napagtanto niya na siya ay talagang wala. Sa mga taong naruroon, sina Duan Yu, Merong Fu, Ding Changqiu, Jiu Mazi, Su Xinghe, at maging si Yu Tanji lahat ay may mas malakas na panloob na lakas kaysa sa kanya. Naramdaman ni Huang Feng na ang kanyang kasalukuyang lakas ay halos 1 antas na mas mababa kaysa sa alipores ni Merong Fu na si Bao. Mula dito, makikita na ang mga nangungunang eksperto sa totoong mundo ay lumiit ng kaunti sa mundo ng demigods and semi-devils. Gayunpaman, si Huang Feng ay nakahanda para dito. Kaya naman, kahit na nakaramdam siya ng emosyon, hindi siya nawalan ng pag-asa. Bukod dito, si Huang Feng ay hindi lamang umasa sa lakas ng loob. Kung talagang nag-away sila, sigurado siyang walang makakapatay sa kanya kahit na maraming tao ang mas malakas kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, nadamay si Merong Fu sa larong chess, at tila nawalan siya ng malay. Bagamat nag-ambala siya ni Duan Yu, halatang hindi pa siya nakaka-recover. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng kanyang buhay ay ibalik ang dakilang dinastiyang yan. Kabanata 1338, nasaktan si Wang Yuyan sa nakakabaliw na pag-uugali ni Merong Fu. Mabilis siyang inaliw ni Duan Yu. Gayunpaman, ang puso ni Wang Yuyan ay nasa Merong Fu pa rin, kaya hindi siya tumugon sa mga nakakaaliw na salita ni Duan Yu. Sa oras na ito, dumating din ang 4 na kontrabida. Napatingin din si Huang Feng sa 3 lalaki at 1 babae na kara-rating lang. Napakakulit talaga ng lalaking nangunguna. Bukod dito, naglalakad siya na may saklay. It's really a gathering of masters. Halos lahat sila nandito. Pinakiramdaman ni Huang Feng ang paligid at natuklasan na ang lakas ng 4 great villains ay talagang mas mataas kaysa sa kanya. Dahil dito, medyo na-depress siya. Natuklasan niya na siya ay isang first-rate na eksperto, ngunit sa lugar na ito, siya ay isang pangalawang-rate na eksperto lamang. Pagkarating ni Duan Yanqing, mas nagulat si Huang Feng. Ito ay dahil, sa orihinal na nobela, si Xu Zhu ang nagpaalala kay Duan Yanqing, at si Duan Yanqing ang gumanti ng pabor at tumulong sa kanya na tapusin ang laro. Ngayon, si Duan Yanqing ay nasa harap na ng exquisite chess game, at handang maglaro. Ngunit wala pa rin si Xu Zhu. Saan nagpunta si Xu Zhu? Sabi ni Huang Feng sa kanyang sarili. Kung hindi nagpakita si Xu Zhu, ano ang susunod na mangyayari? Magpapakamatay ba si Duan Yanqing? Pagkatapos, walang paraan upang magpatuloy sa iba pang serye ng mga kaganapan. Habang iniisip ni Huang Feng ang kinaroroonan ni Xu Zhu, nakikipaglaro na ng chess si Duan Yanqing kay Su Xinghe. Fang!
Talagang naapektuhan si Duan Yanqing sa larong chess, ngunit hindi siya nabaliw. Sa halip, mabangis niyang binasag ang isang malaking piraso ng chess sa lupa. Agad na sinundot ng malaking butas ang solid chess piece. Benefactor Duan, ang larong ito ng chess ay hindi malulutas gamit ang tamang paraan. Kung mali ang iyong ginamit, mas magiging imposibleng malutas ito. Sa oras na ito, isang matandang monghe ng Shaolin Temple ang pumunta sa gilid ni Duan Yanqing at pinaalalahanan siya. Gayunpaman, tiningnan ni Huang Feng ang kanyang edad. Nang hindi tinatanong ang kanyang pangalan, alam niyang tiyak na hindi si Shuzu ang taong ito. Tiyak na hindi ganoon katanda si Shuzu. Walang paraan pasulong, at may mga humahabol sa likod. Hindi ito mabuti o masama. Napakahirap. Tumitig si Duan Yanqing sa chessboard at sinabi. Nagsasalita siya ng ventriloquism, kaya maririnig siya ng mga tao sa paligid niya. Tama, madali para sa isang tao na lumipat mula sa kabutihan tungo sa kasamaan, ngunit mahirap bumalik. Isang pagkakamali ang nagawa mo. Imposibleng tumalikod ka, sabi ni Ding Changqiu habang dahan-daang naglakad patungo kay Duan Yanqing. Alam ni Huang Feng na sinusubukan ni Ding Changqiu na pukawin si Duan Yanqing. Tama, bilang prinsipe ng Dali Country, nahulog ako sa ganoong estado ngayon. Nahihiya akong harapin ang aking mga ninuno, sabi ni Duan Yanqing na may pangit na ekspresyon. Hahaha, kahit na tumakas ka ngayon, hindi mo nahaharapin ang mga ninuno ng pamilya Duan kapag namatay ka sa hinaharap. Kung mayroon ka pa ring kahihiyan, magpakamatay ka. Kung ganoon, maaari ka pa ring ituring na bayani, sabi ni Ding Changqiu. Bang! Naapektuhan na ng exquisite chessboard ang isip ni Duan Yanqing. Ngayong na-provoke siya ni Ding Changqiu, hindi na niya kinaya. With a bang sound, lumuhad siya na puno ng hiya ang mukha. I'm sorry sa mga ninuno ng pamilya Duan. Gusto talaga ni Duan Yanqing na magpakamatay. Ganito talaga. Shuzu, nasaan ka? Sigaw ni Huang Feng sa kanyang puso. Nang makitang hindi pa lumalabas si Shuzu, napasigaw na lamang si Huang Feng kay Duan Yanqing, Mr. Duan, umatras ka at mas makikita mo ang magandang tanawin. Kasabay nito, bahagyang binaluktot ni Huang Feng ang kanyang daliri at pamitik ng bato. Tinamaan nito ang saklay sa kamay ni Duan Yanqing, na naging imposible para sa kanya na magpakamatay. Saan nanggaling ang brat na ito? Nakita ni Ding Changqiu na ginulo ni Huang Feng ang kanyang plano at agad na sumigaw ng galit. Kasabay nito, sumugod siya kay Huang Feng. Hindi maganda. Nagulat si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na talagang gagawan ng hakbang si Ding Changqiu. Oo naman, hindi siya mabuting tao. Gusto ni Huang Feng na itaas ang kanyang kamay para labanan, ngunit sinampal ni Ding Changqiu ang kanyang mga kamay. Biglang naramdaman ni Huang Feng ang malakas na enerhiyang damaloy patungo sa kanya. Bagamat nakagawa na si Huang Feng ng hakbang para lumaban, napaatras pa rin siya ng lakas. Brat, hindi ko nakita. Mayroon kang ilang mga kasanayan. Nang makita na ang kanyang pag-atake ay hindi nagpatamba kay Huang Feng at napaatras lamang siya ng ilang hakbang, medyo nagulat ang mukha ni Ding Changqiu. Dati, nakita niyang ordinaryo lang si Huang Feng, kaya naisip niya na si Huang Feng ay isang rookie lang na walang alam. Sa huli, hindi pinatumba ng kanyang atake sa palad si Huang Feng. Biglang naging interesado si Ding Changqiu kay Huang Feng. Alam ni Huang Feng na bagamat naramdaman niya na ang kanyang lakas ay hindi kasing ganda ni Ding Changqiu, naramdaman ni Huang Feng ang agwat sa pagitan niya at ni Ding Changqiu. Ngayon lang, halatang hindi ginamit ni Ding Changqiu ang kanyang buong lakas, ngunit ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas para lumaban. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakatiis, at nagdusa pa ng ilang minor injuries dahil dito. Masyadong halata ang gap. Ang isang first-class master sa katotohanan ay talagang napakahina dito. Mapait na ngumiti si Huang Feng sa kanyang puso. Ayos ka lang ba? Sa oras na ito, lumapit si Duan Yu at inalayan si Huang Feng. Ayos lang ako, sabi ni Huang Feng kay Duan Yu. Tumingin si Huang Feng sa chessboard, pagkatapos ay tumingin kay Ding Changqiu at sa iba pa. Noong una, gusto niyang hintayin si Shuzu na lutisin ang chessboard na ito, ngunit hindi pa lumalabas si Shuzu. Ngayong tapos na si Duan Yanqing sa paglalaro, kahit na lumitaw si Shuzu, nang walang lihim na tulong ni Duan Yanqing, hindi niya malulutas ang chessboard na ito. Kaya naman, walang silbi ang pagdating niya. Kalimutan mo na ito.
Mukhang malulutas ko ito. Gayunpaman, kapag nakita ko si Wuyazi mamaya, paano ko ipapaliwanag ang aking Dark North Divine Art? Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Brat, kinakausap ka ng matandang ito. Naririnig mo ba ako? Nang makitang hindi siya pinansin ni Huang Feng, biglang nagalit si Ding Changqiu. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Huang Feng at tumakbo sa harap ng malaking chessboard. Sabay kuha ng puting chess piece. Halatang handa na siyang maglaro. Noong una, nang makita ni Ding Changqiu na hindi siya pinansin ni Huang Feng, gusto niya itong turuan muli ng leksyon. Gayunpaman, nang makita niyang gusto talaga ni Huang Feng na laruin ang chessboard na ito, bigla siyang napangiti at hindi nagmamadaling gawin ito. Napakaraming masters ang naruroon, kaya ba nilang lutisin ang chessboard na ito? Si Huang Feng, na pinakamaraming second-rate na tao, ay gustong lutisin ito. Isa lang itong panaginip, walang kwenta. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. This is simply a chessboard na hindi kayang lutisin. Nakita ni Jiu Mazi na gusto rin ni Huang Feng na lutisin ang chessboard, kaya sinabi niya. Hindi mo ito malulutas, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ito malulutas ng iba, sabi ni Huang Feng. Good boy, hindi maliit ang tono mo. Sabi ni Ding Changqiu, at mukhang nanunood din si Jiu Mazi ng magandang palabas. Hindi rin siya naniniwala na malulutas ito ni Huang Feng. Nang makitang si Huang Feng ay may hawak na piraso ng chess, halatang gusto niyang maglaro. Sinulyapan ni Su Xinghe si Huang Feng, ngunit hindi niya ito pinigilan. Tutal, sinabi ng kanyang amo noon pa man na kahit sino pa ito, kaya nilang laruin ang chessboard na ito. Bukod dito, mukhang maganda ang ugali ni Huang Feng, ngunit hindi niya alam kung gaano kahusay ang kanyang mga kasanayan sa chess. Kabanata 1339. Hindi na pinansin ni Huang Feng ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya habang nakatitig siya sa chessboard. Naalala niya ang layout ng chessboard sa kanyang isipan at napag-alamang ito ay eksaktong kapareho ng nasa kanyang harapan. Kahit na hindi ko alam kung bakit hindi nagpakita si Xu Zhu, buti na lang at hindi nagbago ang chessboard. Napaisip si Huang Feng sa kanyang puso, ngunit naihagis na niya ang piraso ng chess sa kanyang kamay. Makalipas ang ilang sandali ay lumipad, ang chess piece ay panay ang paglapag sa chessboard. Nang makita ang kilos ni Huang Feng, ang panghahamak sa mga mukha ni Ding Changqiu at Jiu Mazi ay lalong naging halata dahil sa kanilang mga mata, ang hakbang ni Huang Feng ay kalokohan lamang. Parang random move ang isang taong hindi marunong maglaro ng chess. Nililigawan lang nito si kamatayan. I thought you really have some tricks up your sleeve. Nagpapanggap ka lang pala. Tumawa si Ding Changqiu. Noong una, medyo may interes siya sa taong ito na biglang sumulpot. Ngunit ngayon, matapos makita na si Huang Feng ay ganoon lang, biglang nabawasan ang kanyang interes. Hindi lang sina Ding Changqiu at Jiu Mazi, kundi pati na rin si Su Xinghe matapos makita ang galaw ni Huang Feng, puno ng galit ang mukha niya. Ito ay orihinal na dead end, gusto mo ba talagang patayin ko kayong lahat? Old mister, I'm just putting my life on the line. It seems a bit absurd, but there is a hidden mystery. Kung ayaw maniwala ni Old Mister, you can try, sabi ni Huang Feng. Hindi niya aaminin na hindi siya marunong maglaro ng chess tulad ni Xu Zhu. Sa katunayan, matagal na siyang nag-aaral ng chess. Hindi man siya sanay, alam pa rin niya ang mga pangunahing bagay. Nakatagong misteryo. Haha, anong magandang hidden mystery? Bakit hindi ko makita kung nasaan ang misteryong ito? Tumawa si Ding Changqiu matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng. Bulag ka kasi, sumulyap si Huang Feng sa kanya at mahinang sinabi. Nililigawan mo si kamatayan. Biglang nagalit si Ding Changqiu at inatake muli si Huang Feng, ngunit sa pagkakataong ito, si Huang Feng ay walang oras na lumaban. Su Xinghe ay sumugod na sa harap ni Huang Feng at tinulungan si Huang Feng na harangan ang hakbang na ito. Senior Kuya, anong ginagawa mo? Sa palagay mo ba ay malulutas ng batang ito ang iyong laro ng chess? Si Ding Changqiu at Su Xinghe ay magkatugma sa lakas. Napakahirap na patayin si Huang Feng habang sinadyang tinutulungan ni Su Xinghe si Huang Feng. Chess player na siya, bago niya laruin ang larong ito, walang makakahawak sa kanya, sabi ni Su Xinghe. Pagkatapos ay bumaling siya sa chessboard at sinabing, bukod dito, bagamat magulo ang kilos ng batang maharlikang ito,
minsang sinabi ng aking guro na kahit sino ay maaaring laruin ang larong ito. Maaaring magpakamatay ang kanyang galaw, ngunit ito ay isang hakbang pa rin upang makapasok sa laro. Marahil ito ay tulad ng sinabi niya, isang nakatagong misteryo. Mukhang pinalitan ko na talaga ang papel ni Shuzu ngayon. Hindi ba ibig sabihin nun ay mapapahamak na si Shuzu? Matapos marinig ni Huang Feng ang mga salita ni Su Xinghe, nagdalamhati siya sa kanyang puso. Ang isang mahusay na bida ay talagang nawala ng ganoon lang, at siya ay nasangkot sa balangkas sa halip. Gayunpaman, hindi ito masama. Dapat malaman ng isang tao na si Shuzu ay parang isang cheat sa demigods and semi-devils. Ang lakas, katayuan, at kagandahan ay madaling nakuha. Naramdaman na ngayon ni Huang Feng na ang kanyang lakas ay hindi kasing ganda ng iba, kaya natural na gusto niyang dagdagan ang kanyang lakas dito. Anak, bitawan muna kita. Tumingin si Ding Changqiu kay Huang Feng at sinabi. Walang pakialam si Huang Feng. Kung talagang makukuha niya ang 70 taong kapangyarihan ni Wu Yazi, hindi niya kailangang matakot kay Ding Changqiu. Gayunpaman, tila upang tanggapin ang kapangyarihan ni Wu Yazi, kailangan muna niyang iwaksi ang kanyang sariling kapangyarihan. Si Huang Feng ay medyo nag-aatubili. Kung tutuusin, kakaiba ang enerhiya sa kanyang katawan. Ito ay mas malakas kaysa sa karaniwang panloob na puwersa. Kung ang isang tao ay sadyang guluhin ang laro at lapastanganin ang gawain sa buhay ng nakaraang master, kung gayon ang matandang ito ay hindi magiging magalang. Tumingin si Su Xinghe sa mga taong naruroon at sinabi. Natatakot siya na sa proseso ng paglalaro ng chess kasama si Huang Feng, may lalabas at manggugulo. Dati, ginawa ito ni Ding Changqiu at Jiu Maze. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Su Xinghe at gumawa ng isang itim na galaw. Nang makita ang paglipat ni Su Xinghe, lihim na inisip ni Huang Feng na ang hakbang ni Su Xinghe ay eksaktong kapareho ng naintindihan niya noon. Kaya, ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay, at isang puting piraso ng chess ang lumipad sa kanyang kamay. Pagkatapos, itinapon niya ito patungo sa chessboard. Katulad nito, sabay-sabay na naglakad ang dalawang tao. Habang lumalalim ang laro ng chess ni Huang Feng at Su Xinghe, unti-unting nagbago ang mga ekspresyon ng mga taong orihinal na may kaisipang manood ng palabas. Ito ay dahil nalaman nila na ang sitwasyon na dating dead end ay unti-unti na ngayong binuhay ni Huang Feng. Sa kabaligtaran, ang mga itim na piraso ay unti-unting nahuhulog sa isang dahado. Gayunpaman, hindi man lang nalungkot si Su Xinghe. Kung tutuusin ay lalong lumakas ang saya sa mukha niya. Noong una ay inakala niya na si Huang Feng ay nanggugulo, ngunit sa huli, talagang malapit na niyang lutisin ang larong ito. Matandang Mr. Su, okay lang ba ito? Inilagay ni Huang Feng ang huling piraso at ganap na nalutas ang laro. Na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, tumingin siya kay Su Xinghe at sinabi. Henyo talaga itong young master. Tuwang-tuwa si Su Xinghe. Na-set up niya ang larong ito sa loob ng maraming taon para lang maghintay para sa isang taong makakalutas sa larong ito. Now that he finally got it, syempre masaya siya. Imposible, this is impossible. Paano niya talaga ito na-solve? Tinitigan ni Ding Changqiu ang chessboard at bumulong sa sarili. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanang nalutas ni Huang Feng ang laro. Tumingin din si Jiu Mazi sa chessboard saglit at saka tumingin kay Huang Feng na puno ng pagtataka. Dapat malaman ng isang tao na si Jiu Mazi ay palaging napaka-conceited. Kung hindi niya malutas ang laro, naisip niya na hindi ito malulutas ng iba, at hindi ito malulutas ng mga martial arts master sa eksena. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay si Huang Feng, isang lalaki na nanggaling sa kawalan, ay talagang nalutas ang laro. Napakakomplikado ng kanyang kalooban. Itong exquisite chess game na ito ay itinayo ng aking yumaong master sa loob ng ilang dekada at walang nakasolve nito. Pero ngayon, nalutas na talaga ng young master na ito ang larong ito. Talagang nagpapasalamat ang matandang ito. Habang nagsasalita, yumuko si Su Xinghe upang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Huang Feng. Masyadong magalang si kuya, mabilis na sabi ni Huang Feng. Young master, mangyaring sumama sa akin. Hinayla ni Su Xinghe si Huang Feng at sinabing. Hindi tumanggi si Huang Feng. Siyempre, alam niya kung saan siya gustong pumunta ni Su Xinghe. Gayunpaman, hindi niya alam kung magbabago ang plot. Pagkatapos ng lahat, hindi siya si Shuzu, kundi si Huang Feng. Pumasok ka na.
Dinala ni Su Xinghe si Huang Feng sa isang bangin. Ang pader na bato ay inukita ng salitang Xiaoyao. Ito dapat ang lugar ng Xiaoyao sect. Nakita ni Huang Feng sa TV na direktang tumagos si Xu Zhu sa bato. Hindi kaya, kailangan din niyang gawin iyon. Kalimutan mo na, susubukan ko. Ilang beses hinawakan ni Huang Feng ang bato ngunit wala siyang makitang switch. Maaari lamang siyang maghanda na tumagos sa bato tulad ni Xu Zhu, umaasa na hindi siya direktang matambak. Kabanata 1340, ipinikit ni Huang Feng ang kanyang mga mata at sumugod patungo sa bato. Natatakot siyang mahimatay siya sa susunod na segundo. Gayunpaman, hindi nangyari ang kanyang inaalala. Nang madikit ang katawan niya sa bato, parang wala ang bato. Direkta siyang dumaan dito. Kaagad pagkatapos, tila na teleport muli si Huang Feng. Nag-iba tuloy ang eksena sa harapan niya. Paglapag niya ay nasa kuweba na siya. At sa kuweba, may nakaupo doon na nakatalikod sa kanya. 30 years akong naghintay. Sa wakas, may dumating. Isang matandang boses ang tumunog, na natakot kay Huang Feng. Sino ka? Bagamat nahulaan niya na ang taong nagsasalita ay malamang na si Wu Yazi, gusto pa ring kumpirmahin ni Huang Feng. Dahan-daang naglakad si Huang Feng patungo sa taong iyon. Dahan-dahan ding lumingon ang taong iyon. Maputi ang buhok at balbas ng taong ito, pero ang gwapo ng mukha. Makikita ng isa na noong bata pa siya, tiyak na isa siyang romantikong young master. Binabati ni Huang Feng si matandang mister. Bahagyang tinakpan ni Huang Feng ang kanyang mga kamay at sinabi, "Well, although you are not very good looking, you are not bad. At saka hindi naman masama ang ugali mo." Tinitigan ng tao si Huang Feng at sinabi. Tila medyo hindi siya nasisiyahan sa hitsura ni Huang Feng, ngunit sa huli, naramdaman niyang katanggap-tanggap ito. Matapos marinig ito, bahagyang natawa si Huang Feng sa kanyang puso. Ang taong ito ay tiyak na si Wu Yazi. Alam din ni Huang Feng na hindi siya ang uri ng tao na nakakagulat na gwapo, ngunit siya ay nasa itaas pa rin ng karaniwang pamantayan. Bukod dito, dahil sa enerhiya sa kanyang katawan, ang kanyang ugali ay iba sa iba. Gayunpaman, pagdating kay Wu Yazi, naging katanggap-tanggap ito. Gayunpaman, nang isipin niya ang pagsusuri ni Wu Yazi kay Xu Zhu, na ang salitang pangit, medyo gamaan ang pakiramdam ni Huang Feng. Mukhang mas gwapo pa rin siya kaysa kay Xu Zhu. Para makalusot ka sa laro ko sa chess, mukhang hindi naman minamaliit ang katalinuhan mo. Para makapunta ka rito, mukhang nakatadhana na tayong magkita, ani Wu Yazi. At saka, acceptable din ang itsura mo. Ano ang ibig sabihin ni Old Mister? Tanong ni Huang Feng kahit alam na niya ang sagot. Malinaw na medyo matagal si Wu Yazi, kaya binalak ni Huang Feng na makarating sa ilalim nito. Gayunpaman, hindi sinagot ni Wu Yazi ang tanong ni Huang Feng. Sa halip, tinanong niya si Huang Feng, sino ang dumating para lutisin ang laro ngayon. Sinabi ni Huang Feng kay Wu Yazi ang mga pagkakakilanlan ng mga tao sa labas ng isa-isa. Tumango si Wu Yazi, ngunit malinaw na nadismaya siya na hindi dumating sina Qiao Feng at Master Kurong. Nakita ni Huang Feng na medyo nag-aalangan pa si Wu Yazi. Hindi pa siya nakakapagdesisyon. Kahit na ang hitsura ni Huang Feng ay katanggap-tanggap sa kanyang mga mata, hindi ito perpekto. Siya ay naghihintay para sa isang perpektong all-rounder sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya ito nagawa. Fine, ipaubayan na natin sa tadhana. Napabuntong hininga si Wu Yazi. Maliwanag, nakagawa na siya ng desisyon. Pagkatapos, bumalik si Wu Yazi sa dati niyang upuan at umupo. Sinabi niya kay Huang Feng, magandang anak, halika, lumuhad ka at yumuko sa akin. Bakit? Tanong ni Huang Feng. Alam naman niya talaga ang dahilan, pero ayaw niyang magkawtaw sa kanya. Sa mundong ito, bukod sa kanyang mga magulang, ayaw ni Huang Feng na lumuhad sa iba. Bakit ang dami mong gustong sabihin? Kumaway si Wu Yazi kay Huang Feng, at naramdaman ni Huang Feng na lumitaw ang isang malaking puwersa ng pagsipsip. Kahit na sinubukan niyang lumaban, ang kanyang katawan ay sinipsip pa rin kay Wu Yazi. Pagkatapos, nanlambot ang kanyang mga binti, at lumuhad siya. Kawtaw, sabi ulit ni Wu Yazi. Hindi ako nagkawtaw, sabi ni Huang Feng. Kasabay nito ay pilit niyang bumangon ngunit pakiramdam niya ay idiniin siya ng bundok. Hindi niya napigilan ang lahat. Young man, medyo mayabang ka. Walang pakialam si Wu Yazi. Ngumiti siya at winagaway ang kanang kamay.
Ang katawan ni Huang Feng ay walang kamalay-malay na yumuko at ibinaba ang kanyang ulo na para bang siya ang nagkukusa na yumuko sa kanya. Dam, pinipilit niya akong maging alagad niya, sigaw ni Huang Feng sa kanyang puso. Naiintindihan na niya ang nangyayari. Tinutulungan siya ni Wu Yazi na tapusin ang seremonya ng apprenticeship. Bagamat ayaw niya, hindi mapigilan ni Huang Feng na yumuko sa kanya ng ilang beses. Sa orihinal, medyo hindi komportable si Huang Feng sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi pa siya nagkawtaw kahit kanino. Gayunpaman, nang isipin niya kung ilang taon na si Wu Yazi at kung paano siya magiging amo niya, naramdaman niyang katanggap-tanggap ang pagyuko sa kanyang amo. "Good boy, halika dito," sinabi ni Wu Yazi kay Huang Feng. Alam ni Huang Feng na naghahanda siyang iwaksi ang kanyang panloob na puwersa. Gayunpaman, medyo nag-alinlangan si Huang Feng. Kahit na ang 70 taon ng panloob na puwersa ni Wu Yazi ay lubhang nakakainggit, mas nagustuhan ni Huang Feng ang espesyal na enerhiya sa kanyang katawan. Sa ilalim ng parehong mga pangyayari, ang enerhiya sa kanyang katawan ay maaaring magpakita ng lakas na higit pa kaysa sa mga taong may parehong antas. Sa makatuwid, labis na nagustuhan ni Huang Feng ang enerhiya sa kanyang katawan. Habang iniisip ni Huang Feng kung paano tatanggi, muling lumitaw ang puwersa ng pagsipsip at agad na sinipsip si Huang Feng. "Anong ginagawa mo? Tumigil ka dali." Biglang sumigaw si Huang Feng dahil mas gusto niyang panatilihin ang kanyang orihinal na enerhiya. Gayunpaman, hindi nakinig si Wu Yazi kay Huang Feng. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga kamay ni Huang Feng at sinimulang iikot ang kanyang panloob na puwersa. Malinaw, gusto niyang iwaksi ang panloob na puwersa sa katawan ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi nagtagal, nagkusa si Wu Yazi na huminto. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha, bakit mayroon kang Northern Darkness Genuine Chi sa iyong katawan? Ang enerhiya sa katawan ni Huang Feng ay lubhang nangingibabaw. Dati, tugma ito sa Northern Darkness Genuine Chi. Gayunpaman, ang enerhiya sa kanyang katawan ay naglalaman ng Northern Darkness Genuine Chi. Sa orihinal, inakala ni Wu Yazi na si Huang Feng ay isang rookie lamang nakakapasok lang sa Jiangho. Ang kanyang panloob na puwersa ay tiyak na hindi malalim, kaya hindi ito magiging napakahirap na ikalat ito. Gayunpaman, nang aktwal niyang gawin ito, nalaman niyang walang paraan upang ikalat ang panloob na puwersa sa katawan ni Huang Feng. Bukod dito, natagpuan din niya ang pagkakaroon ng Northern Darkness Genuine Chi sa katawan ni Huang Feng. Ito ay labis na ikinagulat niya dahil noon, ipinasa lamang ng kanyang amo ang Northern Darkness Genuine Chi sa kanya ng mag-isa. Sa mundong ito, hindi dapat magkaroon ng pangalawang tao na nakakaalam ng Northern Darkness Genuine Chi. Nakakita ako ng scroll sa isang kuweba sa dali. May sinabi ito tungkol sa Northern Darkness Genuine Chi, kaya ako mismo ang nag-practice nito. Paliwanag ni Huang Feng. Ngayon, ito lang ang tanging paliwanag na naibigay niya. Kung hindi, hindi niya ito maiintindihan. May rebulto ba ng babae sa kuweba? Mabilis na tanong ni Wu Yazi. May isang rebulto ng isang babae, sabi ni Huang Feng, at ito ay inukit mula sa puting jade. Kalooban ng langit, lahat ay kalooban ng langit. Tuwang-tuwa si Wu Yazi.